Isang mapagpalang araw muli sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Bulahanong adlaw sa tanan namong kauban, dinha sa upat ka suok sa kalibutan. Ayan. Welcome po sa panibagong episode ng Sharing Hope Today with and Rose. Dulce. Ayan. Kaya, kumusta na? parang bago lang kasi. Oo, malayo ang mga narating mo, sister. Kung anong nangyari, Pero talaga namang makikita mo yung kilos ng Panginoon kung saan, alam mo, kakasabi kasi natin, ikaw nagsimulan yan apat na sulok ng daigdig na yan Oo. Diba? Sa upat ka suok sa kalibutan, apat na sulok ng daigdig, kakasabi mo niyan, actually this year, ngayon ang nangyari. Diba? Malayo. Oo, kung saan-saan tayo na Oo dadala nga. ng pagdala ng salita ng Diyos. Kasi yun naman talaga yung purpose na ng buhay at ito yung taon, pumasok tayo sa Year of Hope na yung Yes. hinope ko for the longest time na magagamit ako ni Lord talaga sa, Simulan January, no? diba? Tapos, diba, biruin mo, dito yung Ito rin yung mga ito rin kasama natin ito rin sa yung mga, January. itong nandito sa room na ito, sila yung kasama natin, witness nila lahat ng pangyayari na yon. Mm-mm. Pero, yung faithfulness ni Lord talaga, tsaka yung promise niya, kaya hindi talaga pwedeng pagdudahan. I mean, ako, kasi klaro sa akin lahat yan walang duda. Kaya ako, di ba, yabang salita, sige na, yan, kasi nagtitiwala at naniniwala ako na yung power ng salita doon sa faith mo na yon, naniniwala ka na gagawin talaga ng Diyos. Kasi ipinakita niya binigyan ka niya ng revelation. Kaya ka naman naninindigan doon because pinadamanan niya, pinakita na niya sa'yo at kailanman ang ating Panginoon ay hindi kailanman nagsisinungaling. Yun. Amen. Oo. Kaya naman simula dyan nung itong pagpasok ng taon na to, talaga naman din na naranasan natin yung na sakyan natin ang lahat ng form of transportation. Ay, oo nga. By land, by air, by By sea. Oo, di ba nangyari yun ngayong taon na to. Mismo. Within Itong- season nung pumasok na tayo sa ministry na ito ng Sharing Hope Today. Itong 2023, very very significant sa history ng Ng Sharing Hope. ng ANJC. ng ANJC, ng Sharing Hope, Oo. ng church natin, ng church natin. ng Blessed oo. Church, ng Oo. Church of Yes, Blessed. oo, yan. Maraming Kaya pinakita si Lord. kakadeklara din natin yung apat na sulok ng daigdig. More countries na mararating ng mga paa natin, no? Actually. Lalo na ikaw na talagang yan ang pang frontline. Biro mo, padala ka ni Lord sa Europe para lang sa pagtayo at mag-share ng gospel for 5 minutes. Actually! Di ba? Grabe naman Oo, yun. ganyan. Oo, Talagang thank you kay Lord sa mga ganong klaseng Yes. opportunity. sa mga taong ginamit niya para tayo Amen. makarating Oo. doon. At ngayon ay pumapasok tayo sa ating ikalawang taon. Nawa, kung kayo ay bago o luma na namin mga viewers, Luma? no? Yung mga matagal na pala Journey. naka-journey, no? Palagay ko, naging kasama namin kayo. Yes. Kung saan punta kami ng Davao, kasama namin kayo. Punta kami sa Iloilo, kasama rin namin kayo. And who knows, mamaya, patagpuan natin ang mga sarili natin nasa ibang bansa tayo. At Magkakasama talaga. Magkakasama pa rin tayo. And that's what we are really praying for, no? Sana iloobin ng Panginoon, no? At huwag kayong mag-alala dahil sa lahat ng pagdadalhan sa amin ng Panginoon, lagi namin kayong magiging kasama. Ngayong pagpasok ng ikalawang taon natin, sinimulan natin ito patungkol dun sa yung power Of gratitude. Oo, Yung pagpapasalamat. Oo, yung pagpapasalamat natin na sana maging ma-establish na sa mga pagkatao natin, Oo. ma-embrace natin talaga yung power of gratitude, no? Yes. Lahat naman tayo ay alam kong naitawid ng Panginoon sa iba't ibang klaseng problema, no? At kasunod noon, no, pagka talaga na-develop na sa atin yung ugali na ipagpasalamat ang malaki, maliit, di masyadong malaki, di masyadong maliit na mga bagay, ay papasok itong pag-uusapan natin ngayon,
kumbaga nagiging mabuting tao tayo. So ang title po ng Nag-grow tayo. ang title po ng ating episode ngayong araw na to ay The Virtue of Christian Kindness. Ayan. Ano to sa pagiging mabuti, mabait, no? Medyo nasa Rotary ako dito eh. pero Ano? Rotary. Dati Rofor, ano ka ba? At least little progress is uma-upgrade. still a progress, sabi nga gano'n, di ba? At saka mabuti yung nagiging tayo, honest, inaamin Oo. natin. Kasi totoo naman, sa buhay natin sa Panginoon, tayo ay binabago niya. Amen. From glory to glory. Amen. Yes. Amen. Kaya as we discuss this topic, no, didiscover nyo bakit ba namin pinag-usapan itong ganitong klaseng kwentuhan, ano. Kaya siguro daanin natin siyempre ang lahat ng diskusyon natin sinisikap natin ay maging nakatayo sa pundasyon ng kanyang salita. Kaya yes. babasahin, basa. Okay. Basa. Okay. Kasi sinabi sa basahin natin sa Ephesians 4:29 to 32. Sinabi dito, "Let no evil talk come out of your mouths, but only what is useful for building up as there is need, so that your words may give grace to those who hear, and do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of redemption. Put away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ has forgiven you." Parang mahaba, Tall order. Parang nasusunod ba natin yun? Oo. Tsaka parang mahirap, 'di ba? Parang mahirap siyang himayin, mahirap siyang unawain kasi yung simpleng salita nga diyan na be kind to one another. Medyo ko diyan medyo hindi ako hindi ko kaya, hindi ko siya kaya. Okay, so At least inaamin mo Mm. naman, pero marami namang ibang area, virtues na doon, kaya nga tayo umabot na ganito katagal eh. Di ba? Uy, oo. Naman tayo, papasok tayo sa 26 years natin together. Oo nga pala. Okay. 26 na nga tayo. Oo, kasi natapos na tayo sa silver. Oo nga. Anniversary natin, 26 na tayo. 26 Biruin years na mo, tayong payat dalawa. pa tayo nun, sis. Ay, oo naman. Kasya nga tayo sa maliit na bangka, di ba? Oo nga. Oo. Ay, naku. Yun ay mga memorya na lang. Oh. Pwede nating ilagay na memorabilia natin. Pero hindi ko, mali natin, walang imposible sa Diyos, Oo di nga. ba? Okay, so pag-usapan natin yung tungkol sa kindness, Yeah. no? Hindi ko alam sa mga viewers natin, kung aamin ba kayo, hindi kayo aamin, magpapanggap ba kayo, o mag-feeling kind lang ba kayo, o totoo kayong kind, o feeling nyo hindi kayo kind, pero kind naman pala kayo talaga. Or akala nyo kind kayo, pero hindi naman pala kayo kind. Nagets mo yun? Yung parang akala mo mabait ka, pero hindi ka mabait. Yung iba naman, akala niya hindi siya mabait, pero mabait naman pala siya. Oo, di ba? Kanya-kanyang pananaw lang yan eh. Oo, at saka kadalasan kasi, hindi naman natin nakikita tayo yung sarili natin. Ang mas nakakapunan niyan, ang nakakita sa atin ay yung ibang tao. Correct. Ayun. Sabing ganun, kindness is a quality of being friendly, generous, and considerate. Kumbaga, pagka ito lang ang definition na niyakap mo o hinarap mo, pwede mong sabihin, friendly naman ako. Actually, ano ba yung sa mga Miss Universe, pagka, Miss Congeniality. Oo, di ba? O kaya sa eskwela, most friendly. Yung mga ganyan, di ba? Sa school, mayroon kayong award dyan, di ba? Most generous, may mga ganun yan, di ba? Kahit kailan kasi hindi ako nagkaribon eh. Wala akong ganun eh. Hayaan mo, Direct MJ, mananawagan kami sa mga ibang event natin. Kakabitan ako. Lagyan natin. Anong gusto mong award? Pili ka. Bigyan ka namin ng award.
Tsaka dahil matanda ka na, sash na. Ay! Kasi wag na yung gano'n. Ano? Miss Oo. Universe? Oo. O, siya. Yan. O, so, sabing gano'n, ang pagiging kind, marami raw siyang forms. No? Hindi lang daw ito simpleng gusto yung pagiging mabuti, gumagawa ka ng mga mabuting bagay. No? Pwede kasing akala mo ginagawa mong mabuti, pero sa paningin ng iba, hindi. Hindi. Oo. Dito nga rin pumapasok ng, ito isa naging topic namin to ni Pastor Kerok sa isang chikahan namin. May kasabihan kasi na it is better to be kind than to be right. Ang sinasabi, ina-explain sa akin ni Pastor Kerok. Kasi parang kinuha ko, meron siyang isang post na parang sabi Yung ko, arte-arte? Hashtag arte-arte. Oo. Oo, shout out kay Pastor Kerok. Oo. So, baka naman, pag sa episode nila, tayo naman na. Tayo. Ganyan. Talagang anyway. ganyan pagkawala, yun ang pinag-uusapan. Meron siyang pinost, tapos parang nag-comment ako. Sabi ko, usap tayo kasi nga, medyo yung kasabihan na it is better to be kind than to be right ay parang questionable sa akin Ako in a din. way. Hindi ko rin yun. Talaga. Oo, kasi so nag-explain, kinomfort naman ako ni Pastor Kerok sa sinasabi niya na yung konteksto nun is kailangan yung pagiging mabait mo ay tama. Yeah. Hindi naman, kunyari may ginawang mali yung isang tao, tapos kinokorek mo siya, pagbaha ko yung pronta mo at kinorek mo siya, ibig sabihin hindi ka na mabait sa kanya. Kasi sinisikap mo siyang itama. O, di ba? Parang yung iba sinasabi nila, maging mabuti at maging mabait ka sa kanya. Kahit siya ganon. So parang kinundon mo lang. Parang Yun actually, yun yung, alam ko meron mga viewers tayong tatamaan sa Medyo, ganong na yun. No? Oo. Pero makinig lang tayo. Muna. huwag kayong magbabash kasi hindi namin babasahin yung bash. Kasi yun naman yung totoo. Oo. Kaya pinapaliwanag sa akin ni Pastor Kerok na ang isang taong marunong magmalasakit sa kapwa, kunyari, tayong dalawa, example na lang. Ikaw, kunyari, pagka nagko-komento ako sa'yo, ang tinitake mo to as para to sa akin. Yeah. Para to sa akin. Pag sinabi ni Pastor Arnold na Radana Huwag kang kumain ng... magpahinga ka, o ano yun tama siya Tama siya. Pero hindi naman ibig sabihin porke kinonfront niya tayo, hindi na siya mabait sa atin. Oo nga. Dapat tignan natin yung talaga na ito'y isang tawag dito ay pagmamalasakit. At tama naman na ang pagmamalasakit sa kapwa. Dahil yun naman ang isang command sa atin ng Panginoon. Yes. Magbantayan kayo sa kinakain nyo. Pagkabawal, wag kayong buwan. Hindi ako nagbagoong sa kare-kare kanina. May picture, sister. Wag kang Okay. So, yung yung tinatawag natin na, yung bang pagmamalasakit ay napapagkamalan na pagiging... Pangialam? Tsaka hindi pagiging mabuti. Pagka tinignan po natin, ang konteksto talaga ay kailangan nating itama at dahil may nasa tama naman, nasa katwiran naman, sana mabasa ito ng pagiging mabuti rin. Yeah. Kasi yung minsan nasa pagsasabi o delivery, tingnan mo yung difference ng kung itinext mo lang o yung kinausap mo ng talagang nagkakausap kayo kung pa narinig yung isa't isa. Kasi, kumbaga, doon sa part na yan na parang kung na-hurt mo ba yung ego niya or parang mo siyang pinakialaman, kadalasan talaga, pag ganun na ka-sensitive yung mga bagay na pinag-uusapan, best talaga is yung nagkakausap kayo, na nagkakarinigan kayo sa isa. Best is when magkaharap kayo. What do you think? Oo, agree ako doon. Kasi, kung bawa sinabi niya na, Sister Dulce, magpapahinga ka, wag kang ganito, wag mo abusin. Pero kunyari kanina, kung kumain tayo,
pass muna tayo sa mga bawal. 'Di ba? May lambing yung hagod ng pagkakasabi. It's pero how you say it also. indirectly sinasabi niyang, huwag kayong magsikain niya kasi bawal yan sa inyo. Pero 'di ba, alam mo yung with love yung pagkakasabi. Yeah. Kaya hindi offensive siya. Yeah. Hindi ka masasaktan. So mahalaga yung pagdi-deliver. Yes, Okay. yes. Kaya huwag tayong masyadong nagpapadala sa emosyon natin pagka ang natanggap natin sa text lang. Yeah. Walang emosyon yun eh. Walang yan. Tawagan mo at saka mo sabihin at saka mo paalalahanan siguro. O yan. Sabing ganun, accepting and helping everyone no matter who they are or where they came from is kindness in itself. Yung pagtanggap mo, ito example, Bisaya. Okay. Ako, Tanggapin Bisaya. natin na kung sila ay, yung pagtanggap mo na, kasi sila, Bisaya sila, kasi ganito lang talaga, wala silang, kung beko yan, kung kabiti yan, mga ganun, ano? Okay. Kumbaga, the mere fact na tinatanggap mo kung saan siya galing, ano ang pinagkalakihan niya, that itself is kindness na. Yes. Kasi hindi mo siya tinatry na to be somebody na hindi siya. naman siya. Oo, na wag ka na nga ng ganyan. Pero 'di ba nai-enjoy din naman natin yung mga Mabuti na lang yung taon man, di naman siya na-offend. kasi alam din naman niyang ganun siya. Pero yun, parang yung tinanggap na natin na ganito siya, ganito. Kunyari, may mga pastor din, di ba? Minahal mo na ganun. Kung ano yung pagkatao niya, paano, o minsan, sino siya. minsan may mga pastor na in-invite natin from other churches or sa ibang probinsya, tapos maririnig mo siyang magsalita, di ba? Yung pagtanggap lang na, kasi Bisaya yan eh, o kasi taga Mindanao yan eh, o kasi sa kanila ganyan talaga, matigas ang dila nila. No, 'di ba? Nagiging na 'yun eh, nagiging yung pagtanggap talaga, kailangan kasi maunawaan muna talaga kasi karamihan ganito talaga 'yon. Yung parang naging tatawanan sa iba. So nagiging parang joke. So yun, to show kindness, actually kapag nakatsyempo ako ng ganon, pag merong, kasi sa trabaho ko, di ba, lalo sa show business, hindi maiiwasan na merong mga ganyang usapan. Actually, pumapasok ako sa usapan. Ikaw? Kunyari yung, kasi Bisaya. Bisaya ako. Pero hindi ka masyadong Hindi ako na-offend. Hindi, tsaka hindi ka masyadong Bisaya accent eh. Kapag, katigas but tapos automatic naman din. Pag kumakausap ako, parang naging natural yung Bisaya ang diretso. Tapos nare-realize ko na lang na hindi nga pala ako naiintindihan. Pero that's why nagkaroon nga ako ng nagkaroon ako ng isang, I don't know, isang salita na nagbigay ng joy doon sa isang tao. Well, actually I'll say it's the former spokesperson of the President GMA, President Gloria Arroyo. Kasi yung spokesperson niya is a Cebuano, si Serge Remonde, and he's a friend of mine. Noong kasi lagi talagang pinupuna yon yung pagiging Bisaya kasi yan, ganyan. Kasi the way na sinasabi, parang nakakasakit, nakaka-offend. Pero dahil nga doon sa pinanindigan ko yung pagiging Bisaya ko, unti-unti na parang nararamdaman ko yung, alam mo yung nandun na yung respeto. At saka yung accepted na okay, ganun. At nababawasan na actually yung parang, kasi na parang low class citizen ka. Hindi ko inalis yun sa akin. Kasi noon pa, before ako pumasok sa industriya, marami ng kwento yan na parang yung iba, hindi nila inaamin. Na Bisaya. Kaya nga nagkaroon ng joke na, bakit? Wala kang maebidensya. Ganun, di ba? Kasi nga, nagiging parang katatawanan ka. Pero, pinanindigan ko yun na, ibang kumbaga, dapat nirespeto at ina-accept natin kung saan ka galing. So, I know somehow na unti-unting parang na-educate mo yung tao. And there was one time na noong naikwento ko sa isang show, concert nga sa Visayas, nasabi ko na noong talagang inabot din ako ng pikon minsan na sabi ko na my accent is not a defect, it is my identity. Na nung sinabi ko yun, yung spokesperson ni GMA, napaglindag,
Nabalong na sa Eric kasi kung matigas ang salita ko, mas matigas siya. So, yun ang napupuna sa kanya na imbes na pansinin mo yung magandang ginagawa for the government, mas pinupuna, yung tigas ng dila, mga ganyan, di ba? So, yun, be kind. Be kind. Be Kasi, kind. oo, sa isa mga- din to sa sa fruit of the Spirit. Yeah, fruit of the So, Spirit. kaya pagka pinairal natin yung pagiging mabait, mabuti natin, mabait natin, ano yan, nakikita ng iba na ito ay talagang hindi ikaw yan. Kasi by nature tayo, hindi natin kayang maging Yeah. mabait. Actually. Pero pag mas umiiral ang kabaitan natin sa gitna ng may mga nagbubuli, may mga pumapansin sa atin, dapat di kayo ganito, ganyan, o alam mo yung binabantay na kung kailan tayo magkakamali. Manatili tayong mabuti, no? Kahit na sabihin natin na tama, pwedeng tanggapin natin na siguro tama kayo, Tama pero sila, oo. pero ito talaga na kami. Yeah, but yun na nga, tayo bilang Kristiyano, we exercise the fruit of the Spirit. Actually, pagkukwentuhan natin, pero minsan parang may sabit like, ako, minsan, alam ko naman na, I try to be, but there are times, di ba, bumibigay ako. Oo. Di ba, minsan parang pumapatol din ako, but I have to remind myself, pag gano'n naman, binubura ko na, naalis ko Kasi na. naman nasa flesh pa tayo So nasa nature pa rin naman natin. So pero ang importante, pag na-remind recognize tayo, mali ito. Mali, Ikaw mismo i-rebuke mo na yung sarili mo at sasabihin mo, hindi ito ko dapat ginagawa. Yeah. Kasi sabi, 'di ba, yung sa Ephesians 4:32, kumbaga, merong commandment sa atin ng Panginoon na be kind to one another. Yes. So kahit pala at pangit na yung ginagawa sa'yo, you still need to be kind to that person. Actually, alam mo bang parang ang hirap kasi 'di Hindi ba nga madali. kasi with what's happening nga sa 'di ba yung nangyari sa Israel ganyan. So, habang nakikinig ako sa isang rabbi, no, nagkukwento siya na parang kung ganito yung pinagdadaanan ng mga yung mga the Jewish people, parang mas yung automatic talagang isipin mo, parang gusto mo talagang magalit, ganyan, magmura, ganyan. But may promise si God May promise si God. So doon yun ang pinangahawakan na tinuruan tayo na huwag tayong mag-hate. Mahalin pa rin natin sila. Kasi hindi naman sila pare-pareho lahat Kahit nasabi mo, ito. Not all Palestinians are doing that. Mayroong mga Palestinians na victim din. Kumbaga, hindi yung kumo ito sila, itong grupong to ay ganyan. Mayroong grupo lang, hindi lahat. Kaya we exercise pa rin talaga yung mahalin. Although, parang hirap isipin mahalin, pero talagang if you will just follow yung pakinggan mo kung anong salita ng Diyos na talagang love your brother Oo. Diba? Yan nga yung nakalagay dyan. Oo, kaya yun ang isang bagay na hindi natin kaya on our own, but because of the Lord in our lives, because of the Holy Spirit in our lives, nagagawa natin. Pwede. Oo. Pwedeng magawa. Pwede. Pero yun na nga, on our own, wala Oo. Kumbaga sabing ganun kasi dyan, itutuloy ko lang kasi Sige. natuloy mo na. Ganun ba? Alam mo, basta naman ako, sorry. Be kind to one another, tender-hearted. Yan sinasabi mo sa Oo. Israel. Forgiving one another as God in Christ forgave you. Yan yung sa Ephesians 4:32 na parang ito yung isang sinasabi sa atin, be kind to one another. Maging soft-hearted tayo. Kumbaga, maging forgiving tayo as the Lord forgives you. Kasi, kahit nasabihin natin, oo Lord, alam ko, pinatawad mo ako, pero talagang mahirap din magpatawad, mahirap din maging mabait. Alam mo yung pakiramdam, hindi ko alam sa mga viewers natin, yung gusto mong tirisin, o kaya lulunin ng buhay, parang mga ganung tipo, no? Pero, mariremind ka sa Ephesians 4:32 na to na, be kind to one another. Tapos, meron ka pang excuse ang Kristiyano, Lord, hindi ako ikaw. Ikaw yan, kaya mo yan. Ako hindi. Kung ako tatanungin, gusto ko siyang, isabit ng patiwarik, mga ganyan. Pero, we need to be reminded, lagi-lagi, no? Yeah. Kaya kung hindi naman natin kayang maging mabait, kantang ganun gusto kong bumait pero di ko magawa. O, di ba? Let's ask the guidance and help of the Holy Spirit para magawa natin ito. Okay? Sabing ganun, this means that being kind to one another in our own way ay ang pagsunod natin sa
footstep ni Lord, no? Tandaan daw natin na ito raw ang ultimate expression of Our love. our love to God. Yeah, for God. Kumbaga, kung mahal talaga natin Si si Lord, susunod tayo. magiging mabait Kahit tayo. mahirap. No, kasi, Magiging forgiving well, tayo. actually, paligid. Nyari, pamilya mo na lang, for example, nyari, sa mga anak, meron yung, siyempre, manggigigil on something, meron kasi nakainis, ganyan. Siyempre, ikaw, magre-remind ka, di ba, na, di ba, ano ba sinabi ni Lord, di ba, kailangan natin magpasensya, o unawain natin, saan ba siya nanggaling, ano ba yung kultura niya, ano ba yung kultura ng paligid niya. So, doon, bigyan mo ng, dagdagan mo ng lawak yung unawa mo. So, totoo talaga the fruit of the Spirit talaga ang exercise mo dito talaga kasi, di ba, kindness is one. Oo. Kaya, kumbaga, parang pagka tinignan din talaga natin na, sabi rin naman kasi sa Proverbs 11:17, sabi ganon, we are told that a man who is kind benefits himself. Pag naging mabait ka, nagtatanim ka ng mabuti, ikaw din naman ang-aani nun. Totoo naman. Oo, di ba? Pero pagka ang tinanim mo rin naman ay kasungitan, Obvious ba, di ba? Pagpalagay mo na ang mga nangyayari sa kalye. Yung mga nagda-drive, yung road rage, ganyan. Kasi kapag umano na yung isa at papatol yung isa, di ba, gulo, pero kung palampasin mo na lang, di walang mangyayaring mga untoward na mga sitwasyones. Kasi yun hindi mo alam kung na-touch ba yung nila, yung yung ego nila. Yes, Parang hindi nila matanggap na Pinahiya sila yung mo. mali. Kasi sila yung tama, ganyan. Pero alam nyo mga ka-journey, tayo rin po ang magbe-benefit. Let us be reminded na patuloy lang tayong magtanim ng mabuti para umani rin tayo ng mabuti. Yes. Kumbaga, kung hindi natin kayang maging mabuti, kung hindi natin kayang maging forgiving, we can always go at the foot of the cross and then ask for the grace of God, for the mercy of the Lord na kayanin natin yun. Kasi by nature siguro nga talagang hindi natin to kaya. Pero sikapin po natin. Ako, kung ito maririnig ni Pastora Luz, lagi ko itong sinasabi. Sabi ko, alam mo, isa sa lagi kong panalangin na sana makakuha ko ng 1% ng bait mo. Kasi grabe talaga. Kung pwede lang pagtayo ng monumento, ay hindi pala ng rebulto. Alam mo yung sobrang bait na minsan tinitignan ko siya, sabi ko, saan galing yan? Sabi niya, alin? Saan galing yung bait mo na yan? Kasi hindi ko alam kung papaano yan. So, ngayon, discuss natin kung ano yung mga prinsipyo o mga principles in expressing kindness. Number 1, sabi nga nung, kindness involves determination and making a choice. Para daw tayo maging isang mabuting tao, kailangan nating piliin, maging determinado tayo, kailangan nating magdesisyon na tayo ay magiging mabuti. Isasakripisyo natin yung ego natin, yung pride natin, para maging mabuti tayo. Ibig sabihin, ang pagiging mabuti pala is a choice. Kasi by nature, pwedeng wala ka nun. Yeah. Pero sabing ganun, dito mo naman makikita ang isang tunay na Kristiyano. Kung nag-ooperate itong spirit na ito sa'yo, sa sarili mo, at kung paano ka tumatrato sa iba. Sabing ganun, this is because they choose the path that the Word of God approves. Kumbaga, kahit ano man unpopular ang sitwasyon, kahit na anong masalimuot na pangyayari, pag pinili, pwede mo kasing gustuhin mo lang na dito na ako sa convenient o madali. o kaya kailangan maganda ang impression nila sa akin. Pagka ikaw rin naman ang nakakaalam ng motibo mo bakit ka magiging mabuti. Kasi kung ang magiging lang yun, yung pakitang tao lang, pero pagtalikot, may murmuring and complain ka. Ang bigat nun.
hindi yun, hindi ka tatagal Oo. sa ganung sitwasyon. Pero kung talagang pipiliin mo na, Lord, hindi ko to kaya, aminin mo lang na hindi mo kaya, pero kaya mo to, Lord. Kaya Yeah, mo yeah. kung baguhin. Ngayon nga palang month na to ay month of reformation. Tama? Transformation? Reformation. Okay. Reformation. No? Kumbaga, pwedeng dati na tayong binago ng Panginoon, pero na ano sa atin na dahil sa mga maraming pangyayari, pwedeng bumabalik tayo. Oo. Binabalik. Kumbaga sa nire-reforma tayo siguro ng yung character natin, yung mga Reboot. attitude. Reboot? Reboot ba yun? Naririnig ko yan sa mga nagko-computer. Parang, para mabago nga. Parang Oo, start parang all over again. Oo, you have to nire-restart ka Yeah, ulit. oo. So yan. So kailangan pipiliin natin na magkaroon, kumbaga para ka maging mabuti, kailangan meron kang determinasyon. Pipiliin mo, magdi-decision ka na ikaw ay maging mabuti. Tama. And it is an effort talaga kasi hindi ito ang naturalmente sa atin. Oo. As human as human being. Yan, kaya yan ang number one. Yung sinasabi rin nila na kailangan din daw maging mabuti tayo sa ating mga sarili. Sa ating sarili? Oo, you need to be kind to yourself too because you, like everyone else, also deserve kindness. Maging mabait ka Sa sarili mo? sa sarili mo. Oo, ako, maging mabait ako sa sarili ko. Huwag kong abusuhin ang sarili Oo nga ko. naman. Magagalit si Pastor Arnold Radana. Hindi alam mo yun, no? Papupunta niya ako sa ospital. Pa-check up. Ayoko nga eh. Tapos, Kasi pag ayaw mo, text niya ako, nagwo-worry po kami talaga kay Sister Dulce. Ano gusto niyo, bitbitin ko doon sa ospital? Parang gano'n. Hindi ka naman pwede magawa. So, kailangan maging mabait ka daw sa Oo sarili mo. Tapos, sabi niya, itrato mo raw ang sarili mo kung paano mo gustong tratuhin ng iba. Oo nga. Treat yourself as you would treat anyone else. Oo nga. No problem. Avoid criticizing or putting yourself down. Hindi naman ako ganun. Hindi. Diba? Oo. Hindi yun sa'yo. Yung una. Yung una ba? Yung you need to be kind to yourself too? Because you, like everyone else, also deserve kindness. Sa bagay nga. Pero, kasi may ugali. Alam mo yung parang, Sige. alam mo yung mga sinasabi, Pastor Arnold. kakainin Shout mo na lang. out. Pinamimigay mo pa sa Pakinggan iba. mo ito. At Parang- tingnan natin. Parang tinitipid mo yung sarili mo. Ay, sayang din yung ibang pa-check up ko. Kailangan diba? yun, ay mga ganyan, di ba? Parang, Diba? oo, kaya tuloy nagre-reklamo nga yung bunso ko, di ba? Sabi daw, Ate Jam, do you think we should bring mama to the hospital? Ganyan, ganyan. Kasi may times kasi na parang, siguro, tingin nila sa akin, parang, siguro pagod lang talaga. Tapos sabi naman doon ni Jemima, sa palagay mo ba, papayagan, bibit-bitin natin sa hospital? Sabi ko, I know naman. Bibili ka ng oxygen tank. Ay, ano yun? Karga-karga ko? Huwag lang siyang makapunta ng ospital. Nagkasakit ng mag-isa, hindi pupunta ng ospital. Sige. Pastor Arnold. Basta sabi ko, Lord, di ba? Hawak mo buhay ko. Ganun. Oo. Pero hindi naman, I'm not saying na ganun lang. Talagang kung kailangan magpa-check up, magpa-check up. Oo, pag ganun, kailangan mo nang gawin. Kikinig naman ako, sis. Pero, alam niyo po ba na pagka pinayuhan si Sister Dulce na pumunta ng ospital, kahit na kung sino pa yan, hindi siya pupunta. Pero alam niyo po ba na naranasan na rin ni Dulce na dali ng sarili niya sa ospital. Walang nagsasabi sa kanya. Aminin mo yun. Walang may alam. Walang. Kaya mabuti na lang nandun si John Knight. Yung kaibigan ko si John Knight. Thank you, John Knight. Yan parang sabi. Basta, kaibigan ko parang pamilya na, bigyan niya kaya ito sis. Thank you sa mga sponsors. At ang Pink Belter. Pink Belter, thank you. Shout out to you, John Knight. Okay? Yes, brother. Kailangan daw
hindi ka daw pwedeng maging mabuti sa iba lang. Oo. Kailangan mo Mabuti rin ka maging rin mabuti ka sa sarili mo. Okay. O yan. Ayun, tama yun, yung avoid criticizing or putting O ako yourself yan eh. down. Yung parang medyo May ganun ka pa ba? Pinapagalitan mo naman ako doon. Oo nga pala. Napagsasabihan mo ako na, no sister, wag mong sinideclare yan. Ito dapat dinideclare mo. Hindi ka, sister, ganito ka gano'n. Nasasabihan mo akong gano'n. Ay. Ako naman, parang, hindi rin naman lahat ng tao pwedeng magsalita ng gano'n sa akin, sa takot ng mga tao sa Oo. akin. Pero ikaw, okay lang din naman yun. So, we keep on reminding each other Yeah. kung ano yung mas Yun ang mahalaga. pinakamabuti. Oo, Yes. kasi ang tawag doon malasakit. Okay. Malasakit. So, Okay, sister, you can't be truly kind to others if you cannot even be kind to yourself. Napamuni ako doon, ano. Oo. Thank you, Lord. Okay. Oo. Kasi Okay. mabuti ka sa iba, pero kung hindi ka mabuti sa sarili mo, dapat, yun? Balance. Dapat balance. Sige. yun. So, motivate others with your kindness. Yan. Oo. So, a simple act of kindness can inspire others and triggers a chain reaction of people being kind to others. Kasi, di ba? Oh, yan yung pinag-usapan natin kanina. Na dahil sa pagbibigay mo ng biskwit sa mga yung briefing natin kanina na malagi kang meron kahit chicharon, kung pang-abot-abot, ganyan. Oo. At saka mahilig po siyang mag-sharon-sharon din sa mga ulam, tapos para Pangumudmud. ibibigay niya sa gwardiya, sa traffic enforcer, kung ano. O, ganyan. O. Pero sabi nga ganun, yan, motivate others. Oo, motivate others. A simple act of kindness. Binasa ko na ba ito? Yes. Oo, tapos get encouraged and motivated by the sincere expression of kindness by others and have the goal of motivating and encouraging others with the expression of kindness. Kasi nga, nagiging parang chain reaction yun, di ba? Yes. Nagiging sila, yung kahit na yung parang medyo hardened yung tao. Minsan maramdaman mo yung parang, kunyari, pinag-drive ka o service, kung saan man tayo nagpunta. O, Grab Minsan merong driver. yung mga mangut-mangut. Actually, yung mga nagtataxi ako or Grab, ganyan, inuunahan ko na talaga ng mga biscuit, candy. Oy, kuya, mentol, chu. Kasi mas parang lalo na pag nagreklamo, traffic, ganyan. Andyan yung traffic na yan. Ayokong nagreklamo sa ganun kasi wala, nangaw ka lang. So, inuunahan ko sa ganyan na, something, o di kaya meron kang ibibigay na drink, ganyan. Nagpapagaan siya. Kasi, ganun din, nagiging, ang mood niya, mas gumagaan din siya. Oo. So, Tama. little things, pero... Maliliit na bagay, pero may malaking impact din, no? Yeah. Hindi mo alam, baka hindi pa nananghalian yung driver na yun, tapos binigyan mo ng biscuit. Actually, Pwedeng nakatawid siya ng di ba? Madalas, ganun. Kasi sana nga po, dadaan na ako sa, kasi gutom ng araw. Pero ngayon, mas kaya na kasi meron kang binigyan na biskwit. Mga ganyan. So, yeah, these are little things na nagiging malaking effect noon eh. Kasi parang lumiliwanag yung paligid, walang mabigat, nakakakilos kayo ng mas magaan, mas nakakapag-focus ka dun sa mga dapat mong gawin, imbis na parang nagagalit ka kasi nagumanya-manya yung tao, or pepreno ng uuntog-untog ka, di ba? So, these are little things na talagang kung yun ang i-exude mo yung kindness na yun, pagiging magaan ang paligid. Kasi nakakapag yung isa nga niya sabi ganun, sensitivity to the needs of others. Alam mo yung bawa yung mga yung ano ba tawag doon sa nagbibigay ng parking, yung bawa nasa Mercury. Yung i-guide ka nila. Anong tawag doon? Parking boy o parking attendant? Diba yun? Yun ba yun? Oo, tama. Barker! Yung parang dispatchador. Yun ba yun? Pag sa English, parang parking attendant. Pagka Tagalog, dispatchador? Dispatchador. Oo, dispatcher. Dispatcher, oo. O, diba? Alam mo yun, kahit inaabutan mo lang yun ng 20, 10, barya-barya, diba? Alam mo yung yung di natin alam kung saan nakakarating yung mga iniipon nila na ngayon kung alimbawa pinangtotoong eat nila yon o kung kunyari pinapambili nila sigarilyo na basta tayo ginagawa natin yung part natin at lalo na kung sincere baka mamaya nag-abot ka naman pero
ano ba yan, gagawin, bibili lang yan ng sigarilyo, ganun. Hindi Yung walang naman saysay ano yun, yun, oo. better wag mo na lang bigyan kung ikaw naman ay magsasalita ng Oo. meron pang sa Facebook na, yung pong kumuha ng wallet ko, sana po makatulong yun sa pangangailangan nyo, di ba? Hindi nyo sinole, parang ganon. Parang meron na rin realization yung mga tao na, sige na nga, kung Baka mas kailangan oo, mo. baka mas kailangan mo, sana nasagip ang buhay mo dyan. Pero, yung sarcastic yung pagkakasabi nila, di ba? Pero parang gusto lang nilang sabihin na, hindi mo sinole, wala na, Nanakaw, oo. bihirang-bihira na yung nagsusoli. Yeah, pero sana nga, wag na nilang gawin din. Para O kaya sana nga maging talaga, maayos. totoong makatulong. Yeah. oo. Okay. Sabing ganun, yun daw pagiging sensitive natin sa pangangailangan ng iba, hindi, ibig sabihin, hindi mo lagi lang tinitignan yung sarili mo. No? Kindness starts in getting yung isip mo, no? Hindi mo masyadong pinapansin yung mga sitwasyon mo at ang mas napapansin mo yung pangangailangan ng iba. Tama. Minsan naalala ko yung kawawa naman yung mga yung mga tao sa ilalim ng tulay na di ba? Kaya lang paano ba ako magiging mabait? Alam mo namang hinahanap buhay yung mga anak. Yun na nga. Oo, di ba? Kaya wala kang pwedeng magawa sa kanila kundi ipag-pray nila na sana na talagang yung lahat ng limos na nakukuha nila talaga, itutulong talaga nila sa Yeah, pamilya and nila. para umayos yan, talagang meron talagang dapat kumuha sa mga yan na isang government agency. Although, in fairness naman sa government agencies na ganito or kasi nalaman ko rin yan na kahit iuwi sila or mga tumatakas. May mga Ayaw ganyan nila, din. ayaw Oo, nila. parang mas nasanay, may ginusto nilang ganyan. Kasi doon kasi sa loob, syempre tuturuan ka ng mga maaayos na bagay. But yun yung prayer natin na magkaroon ng kaayusan no sa mga from this kind of sa kalye lang sila. Oo. Meron din kasing ako personal experience ko to, no. Meron akong isang community nakita, tapos parang nakita ko meron pangangailangan sa hanap buhay kasi yung mga tao doon ay talagang umaakyat pa sa bundok para kumuha lang ng mga kahoy-kahoy at ibabarter nila pagbaba ng bundok para kaya lang kahit na anong sikap mo rin na maging mabuti sa kanila, sila rin minsan tumatanggi. Tapos meron silang ibang idea of ano ba talaga yung klase ng buhay na gusto nila. Pero ang importante lang, meron tayong willingness, no? At lagi tayong ready na support. Well, there are places, for example, 'di ba, ginagawa natin to yung kunyari, I have a ministry with sa prisons, no? For the longest time na 'yan. So, kung ano yung kaya natin, abot natin kakayahan, tapos yung talagang kailangan nila and then they really, kumbaga hinihintay nila yun from you. Yun, nagagawa natin ng magaan. So doon na lang kung saan yung meron silang need, tapos willing sila tumanggap ng tulong mo, doon kasi mas naging harmonious yung relationship. Kasi for example, if mamumuhunan ako certain project nila, yung ginagawa ng mga kababaihan, di ba? And then I will order also from there for kunyari Christmas giveaways, ganyan. So it works both ways. Meron akong need, merong nakakapag-supply. At tapos may tinutulungan ka, tinatanggap nila. Mahirap naman tulungan yung ayaw naman magpatulong. Kaya. Huwag mo na ipilit. Oo. Pero totoo yan sa matagal na panahon, si Dulce ay sumusuporta sa mga small businesses. No, na experience yan nung blends, no, sa blends. Ako sabi ko nagdala kami ng blends ngayon. Nagparinig Sabi ko, magdala naman tayo ng blends kasi sponsor yan, tapos para matikman nila kung ano yung blends na yan, no. Bawa, di ba, nung nag-start pa lang yung anak ko ng business na yan, nag-order ka for the Dulce niyan. Tuwa sila. Giveaways for Christmas. Oo, ganon. Ganon siya. Tapos, yan, sa mga t-shirts, at saka yan, yung mga sa correctional, na mga keychain, wallet, mga
yung mga flag na coin purse, no? Yeah. Yan, marami siya. Ano yan? Yan action mo na yan, sister, ay talagang form of kindness. Praise the Lord. Oo, form of kindness. Kasi, sinusuportahan mo sila, tinatangkilik mo yung, nila, yung kanilang mga produkto, para na sa gano'n, makapag-generate din sila ng pondo Income, nila. oo. At the more orders na tumatanggap, di ba? Tinatanggap. Na tinatanggap. Kumbaga, yon sa mga pangangailangan nila. Alam nyo, sa correctional, lang din nagtutulong-tulong lang din sila di ba? Na para kahit papaano mayroon silang pambili nilang sabon o mga pangangailangan ng personal nila, di ba? Natigil lang yung punta natin nung nag-pandemic. Pandemic. And then, parang sa ngayon hindi pa tayo nakabalik doon sa yung dalaw talaga kasi parang 'di ba dumami yung karon ng tent sa labas, but I'm really praying na very soon doon natin gagawin ng kasi ang dami rin nating hinihingan ng help para i-provide din yung mga need kasi ang dami nilang need talaga doon sa loob. Tsaka nung nandoon tayo, parang nag-request sila na mag-sponsor tayo ng tent, no? Kaya meron dong Rock and Fortress pa nga tayo nung araw. Yung mga ganun, no? So, yung mga ganong klaseng pagsuporta na ginagawa natin bilang partner in the ministry, wala pa tong Sharing Hope to. Naka-built in na din talaga sa atin na tumulong at sumuporta. Kaya malayo ang nararating ng ating pagpapakita ng kabutihan sa mga tao. Kasi yung mga tumanggap ng kabutihan na yun, napagtaniman natin sila at meron na rin silang posibleng kabutihan na pwede naman nilang ipasa sa iba. Oo, klaro yun. Oo, yan. Kaya, kailangan, maunawaan lang natin to. Sabi ganon, being honest and straightforward. May mga pagkakataon po kasi na kailangan natin maging prangka, no? Na sabihin natin sa isang kapwa natin, kapatid, kamag-anak, kung sino man tao, na pagka meron silang ginagawang mali, ay dapat din natin silang sinasabihan ng pagkakamali. Isa rin tong paraan ng kabutihan sa kapwa. Kasi pagka nakita mo ang isang tao na mali ang kanyang ginagawa at hinayaan mo lang siyang gawin ito, napapahamak yung tao kasi hindi siya nakokorek. Hindi siya nasasabihan na mali yung ginagawa niya. Ayoko rin naman isipin na hindi niya alam kasi lalo kung Kristiyano tayo, no, naniniwala pa rin ako na ang isang Kristiyano, pag meron silang ginawang mali, dapat automatic meron silang conviction na mali ang ginagawa mo. Hindi ako naniniwala na hinahayaan lang at tinitignan lang ni Lord ang isang anak niya na nagkakamali. Tatapikin niya ito, papaluin niya ito. Baka nga itulak pa siya pagka talagang matigas ang ulo na. Pero tayo yung gagamitin ng Panginoon para itama at ibalik natin siya sa kawan ng ating Panginoon at turuan siya ng mga tamang bagay para hindi siya mapahamak. Kasi rin siya siya rin ang mapapahamak sa ginagawa niya. Yung ganong mga aksyon, they may interpret it very negatively sa'yo, sa parties mo. Pero isa rin tong form ng kabutihan. Kasi sinisikap mong itama siya at ilayo siya sa kapahamakan na pwedeng nakaamba sa kanya. Kaya kung halimbawa na siyempre babalik na naman tayo doon sa it is better to be kind than it is better to be kind than being right. Kind than right, di ba? Sabi ganon, kailangan kasi yung tunay na kabutihan that really cares. Kumbaga, it really cares. Yun ang totoong pagtitingin, pagbabantay, no, sa ating sa ating kapatid. Kung pagiging honest lang tayo, straightforward tayo, hindi naman ibig sabihin kino-condemn natin sila. Ibig lang sabihin na kailangan maitama natin sila para wag silang mapahamak. Siguro kailangan magbigay ng example niyan para to be clear about it, no. I prayed na pwede ko ikwento.
Ito, nangyari to kailan lang talaga. Kasi yung isang nalulong sa 5'6", okay? So, grabe pala yung kung paano sila naghahabol ng bayad everyday. Yeah, oo. Ang laki nung... So, dumating ako sa point, kasi member ng family ito sa probinsya. Ang alam niya lang, pag nagpapaalala ako, laging sinasabi pinapagalitan. Okay. Ang alam ko hindi ako nagpapagalit, but I have to already rebuke her kasi sa akin din naman ang takbo. Ang napansin ko ganito, so inalam ko ito sa tulong ng isang kaibigan din, no? Sabi ko, alamin mo nga lahat, parang kumbaga pinaimbestigahan ko, ang daming utang na. 'Di ba? So, merong isang parang, I don't know kung kumpanya ito o anong klase siya na, kung ang binabayaran niya, kunyari, hanggang December, lampas 10,000 pesos. So sabi ko, kapag binayaran ko yan, kunyari, last month, ngayon, kung babayaran ko yan, 4,000. O 4,000 lang. So, okay, sabi ko, para matapos na yan, but I have to really tell her, okay, ito, nagpatulong ako para, kasi kung siya laging parang palipod-lipod kung saan-saan pupunta yung kwento. Ngayon ang ending, kasi sa'yo rin kasi tatakbo, tapos may mga anak na nag-aaral. So ngayon, inayos ko na, okay, ito, tutulungan ko ito kasi ang bata gusto talaga magtapos. Pinapatigil niya. Ang bata mas gustong makapagtapos. Konti na lang. Sabi ko, okay, patatapusin ko yan. Okay, yung need nitong gusto, ako din, mayroong tutulong sa akin, yung isang sister-in-law ko. Ayusin natin to. Kumbaga, nagkaroon ako ng parang threat na sabi ko, kapag bumalik ka pa dyan sa 569 o ano man yung inuutangan na yan, titigil na talaga ako. Hindi na ako tutulong kasi para pa, ganon din naman, naguhulog ka na pinahaba mo lang pinahaba, sa akin mo rin naman kukunin. Then, inayos namin, and then nilagay ko siya sa isang trabaho na, okay, ito, ganito lang ang magiging sweldo niya everyday because itong ilan, i-cover ko doon sa mga nakuha niya. Kumbaga, hindi yung binigyan mo lang ng binigyan. Kung hindi, Kung pinagtrabaho mo rin siya. nagtrabahuhan mo rin ito Tama. na sinalo mo para din mapa-easier kasi binuin mo yung ang sayang yung pera mo na pinaghirapan mo tapos para ka lang, alam mo yun, parang, ayun, parang kang naglalaro, di ba? So, I know it came as parang very strong na pinapagalitan or something, but kailangan gawin eh. So, doon magpo-fall yung sinabi mo na, yung act of kindness mo na yun is para tumuwid siya. Huwag nang bumalik doon. Huwag nang bumalik doon sa mali na yun. Kasi talagang walang makitang buti doon sa pinagagawa na ganoon. Yung ano mo, yung ginagawa mong pagtulong, pagsuporta sa mga pangangailangan nila, that's a form of kindness. Yun nga lang, naabuso siya. And without you knowing, nalulong pala sa Mga ganong 5-6. klase. Oo. Kaya nung kinokorek mo na siya, sana ang maisip nila, ito ay kindness pa rin. Kabutihan mo pa rin. Kasi kung hindi mo rin naman to gagawin, paano siya matatapos? Yun. So, kahit pwedeng at first, medyo nega yung dating mo sa kanya dahil bakit mo ako dito ilalagay, pagtatrabahuhin mo ko, samantalang kayang-kaya kong ang humingi sa'yo at may obligasyon ka sa akin. Kung tutusin, wala to. Pero dahil sa kabutihan ng puso mo para sa kanila, dahil pamilya mo rin naman sila, yun yung sinasabi natin na may mga kailangan na mahirap na paraan ng pagtulong. Pero tama ka parang kailangan mo siyang gisingin sa katotohanan na hindi yan ang tamang paglakad mo sa buhay mo kasi hindi ka umaangat, mas lalo kang lumulubog. Lubog talaga. Oo, lubog. Kaya yun doon mo makikita yung stages ng kindness Yung nung nangailangan sila, tumulong ka, yung kindness yun. No? Kasi, Tapos, sige hingi, tulong-tulong ka pa rin, kindness pa rin yun. Pero nung makita mo na teka lang, parang it's about time na kailangan imbestigahan ko to. Tama. Tama pala doon sa straightforward. Okay, so nag-fall doon sa kailangan mo na talaga mag-speak up. Yes. Kinakailangan na. Dumating na sa ganung point So, sana parang sabi ko, I needed to give that example na yung ganong problema, kailangan magkaroon talaga na siya ng cut-off. Ibig sabihin, hindi naman porke kinat-off, ibig sabihin, hindi ka na mabuti sa kanya o nagsalbahe ka na. Hindi. Talagang,
pagdating ng ng panahon, ng tamang panahon, pag na-realize niya na tama pala to, buti na lang pala inayos mo yung problema niya. Doon pa lang na ma-appreciate na ito ang totoong definition ng kindness. Lumaya sa Oo, ganoong klase oo, ng paghirap. Oo. Kaya, conclusion. Okay. Ay, tapos na ba tayo? Yes. Dami na pinag-usapan. As Christians, God wants us to put on kindness at all times. Amen. It becomes easier for us to do as we draw closer to God in righteous living and yield to the Holy Spirit for guidance in our lives. We can grow in this grace if we see it as a service unto God and not to man. Hindi ito ginagawa natin para sa tao, kundi para sa ating Panginoon, no? So that we can never get discouraged by the attitudes of men. Oo nga, nakaka-discourage pag titignan mo tayo mga pag-uugali ng tao. Basta isipin natin ang ating audience of one and focusing on the rewards and blessings that will come to us from God. Kasi si Lord lang naman talaga nag-reward. Kaya ibig sabihin, pag gumagawa tayo ng mabuti, no, wag na natin tignan yung komento ng mga tao sa paligid natin. Ang tignan natin talaga na this is ito isang pagsunod sa ating Panginoon. At ang umiiral, pinapairal natin sa ating mga buhay ay ang fruit of the Spirit na i-enjoy naman natin na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating mga ka-journey dyan, pwedeng may mga sitwasyon kayo na parang feeling nyo naging mabait naman kayo, naging mabuti naman kayo, tumulong naman kayo, pero minasama pa kayo. O kaya naman, ikaw na ang nag-extend ng tulong sa kanila, pero ito pa yung mga naninira sa inyo, ito pa yung gumagawa ng kung anong mga mali-maling kwento at sinisiraan pa kayo. Huwag niyo pong silang intindihin. Ang importante, naging mabuti kayo, naging mabait kayo sa mga taong ito, naging generous kayo, hindi kayo nagkait ng tulong, suporta para sa kanila. Yun ang itinatanim ninyo. Okay? At darating ang panahon na aanihin nyo. Meron ding magtatanim ng mabuti sa inyo. Na kung ano yung itinanim din yung mabuti para sa iba. Kaya wag po tayong manawa o wag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti dahil ito po ay ginagawa natin hindi lang para sa sarili natin kundi para po sa Panginoon. At ito ang nais at ito ang alam natin, sigurado tayong kalooban ng Panginoon. Tayo po ay maging mabuti sa ating kapwa. Amen. Hindi siya madali pero kaya sa power ni Lord. Okay? Yes. Kaya, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin at sana na-enjoy, meron kayo natutunan sana at sa mga kwento namin, sa mga examples namin ay for sure nakarelate din kayo sa mga ibang mga kwento namin, okay? At manatili po tayong mabuti at maging mabait po tayo. Tama. At i-share nyo sa amin kung ano yung mga take nyo doon sa mga na-share namin sa inyo. Pwede kayo mag-type dyan. At pwede rin mga magtanong. Okay. So, marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin, sa journey namin ngayong araw na ito. At sana po ay napagpala po kayo sa sa lahat po ng aming napag-usapan. Yes. Marami pong salamat. Like, share, and subscribe sa aming Sharing Hope Today with Rose and Dulce page sa Facebook at sa aming YouTube channel po. At don't forget to hit the notification bell each time na meron kaming i-upload na sasabihan kayo na meron kami mga bagong labas na episode. Yes. Marami pong salamat at muli ay nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga sponsors, sa lahat ng mga tumutulong at sa lahat supporters, viewers, subscribers at maging sa buong production ng Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Yes. Marami pong salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na episode namin dito po sa Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Bye! God bless po!